Mga kaibigan, mga kapipidi, mga ka-wrestling at mga ka-podcast, gusto niyo bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. Hey, what's up? Welcome to yet another episode of The Attention to Detail. So sabi ko nga, every attention to detail, gusto ko lang magsabi ng kung ano-ano. Mema lang to, memang komentary lang to. Hindi ako yung tipo na komentarista sa radyo, mga komentarista sa kung saan-saan. Pero sige, subukan pa rin natin tong format. So, nandito na tayo sa episode number 5. And ang naalala ko last time sa attention to detail natin is sabi ko i-discuss ko na lang siguro yung Raw 2016 and 2017. Yun ang kasi yun yung panahon na napakaganda ng brand split at saka yung parang andon talaga yung sense ng brand split. 2018 onwards wala na, hindi ko na nakikita yung sense ng brand split. So bago tayo mag-umpisa, so syempre may Shopee. Links still available. Malapit na po ang mega shopping sale on March 3, 2021. Marami po diyang deals. Meron din dyan piso deals na kung saan pwede nyong mabili ng kung ano-ano. And especially food, especially Jollibee, McDo, and Dunkin' Donut. And then, syempre, if you want to buy some stuff, pindutin nyo muna yung link ko. So that's tinyurl.com/TMTGSPX Shopee PH2. Again, that's tinyurl.com/TMTGSPX Shopee PH2. And sinisigurado ko darating naman yan sa inyo. And then, makakuha ko dyan ng konting commission from Podmetrics and of course sa Lazada, Shopee. But Lazada, sa Shopee nga. Sasabi nga ni Willie Rebillame, ayan, salamat, Shopee. Of course, di na ako papatagal masyado. We're going to talk about 2016 era of Monday Night Raw. So, ito yung era na medyo sa tao, pero sa mga observers, some observers and some sino-sino sila, maganda yung naging rating nila dito. Kasi, andun yung mga classic matches like Kevin Owens and Seth Rollins. And then yung iba pang matches doon. Tsaka yung Roman Reigns versus Kevin Owens. Andun din sa era na yon. So syempre wala akong script. Kaya expect nyo na medyo may times dito, may parts dito na mali ako o hindi accurate yung sinasabi ko. So mag-umpisa na tayo. So nga, noong after WrestleMania, si Shane McMahon ay naging runner ng Monday Night Raw. Hindi commissioner, hindi GM. Runner lang. Runner talaga ang term. Kasi parang siya lang yung nag-run ng Raw on that time. After WrestleMania 32. And then, kinabukasan, siya na nga yung nag-run. Maraming ang debuts na nangyari dito.
And then, na-determine din dito sino yung number 1 contender for the World Heavyweight Championship. Of course, dito rin sa time na to, nag-umpisa na yung mga smaller feuds like Sasha versus Charlotte, Natalya versus Charlotte, tapos yung mga smaller feuds pa like Wyatt's versus the League of Nations, kaso di natuloy yun. At saka yung iba pang feuds like AJ Styles versus John Cena. Yun, grabe yun. Pero we're going to talk about si AJ Styles kasi he became the number 1 contender in a Fatal 4-Way match noong after WrestleMania, and then tinalo siya ni Roman sa dalawang pay-per-view. Pero bago yon, we're going to talk about kung ano yung nangyari sa brand noon. So of course, Raw, yun lang ang live show of that time. SmackDown is hindi pa kasi live. I think, di pa live. And then, naalala ko dyan, SmackDown, yan yung tapunan na mga hindi nagagamit sa Raw on that time. Or yung mga storylines na gusto nilang i-build ng mahaba for pay-per-views. So, andito yon sa SmackDown noon. Sa Raw naman, in the other hand, ito yung main brand. Mostly, ito yung may live. Ito rin yung may tours. Ito rin yung may sure ko talaga na may shocking moments. Unlike SmackDown na wala masyado. Pero, Payback 2016, may in-announce dito si Vince McMahon. In-announce ni Vince dito na Stephanie and Shane McMahon will run Monday Night Raw. So, dito pa lang iniisip na natin, wala, may brand split dito, matik. And nagkatotoo nga yung brand split. So, yun na nga, nagkaroon nga ng brand split, pinili ni Stephanie McMahon, si Mick Foley. Si Stephanie McMahon ay commissioner ng Raw. Si Shane McMahon, commissioner ng SmackDown Live. And then, pinili ni Shane si Daniel Bryan kasi siya yung parang malakas on that time sa SmackDown era. And then, siya rin yung isa sa mga popular wrestlers of that time. And then, ito na nga, dumating na nga yung draft. Of course, andyan na yung mga favorites sa SmackDown of that time. Sila Finn Balor from NXT. Si Brock Lesnar, andun din si Kevin Owens, si Sami Zayn. Andun din si Charlotte. New Day, andun din. Maraming favorites doon sa Monday Night. Pero mas maganda yung picks ng SmackDown. And then, noon sa Battleground, nagkaroon nga ng triple threat match for the WWE Championship na nanalo nga ay si Ambrose. So, dalawang Raw yun, si Roman Reigns at si Seth Rollins. And then si Ambrose lang yung SmackDown. So, naglaban sila doon for the World Heavyweight Championship. With the winner will keep the title on their brand. Oh, so, ang nakip nga dito is si Ambrose. Siya yung nag-keep ng championship. And then, kinabukasan sa Raw, nagkaroon ng dalawang Fatal 4-Way matches. With the winner will face Finn Balor. The winner will face Seth Rollins for the title na nireveal ng officers ng Raw, which is Stephanie and Mick, na ito yung magiging Universal Championship. Sobrang daming negative reactions on that time na pinorm nila tong Universal Championship. Maraming may gusto na ibalik yung big gold belt on that time. Siyempre, alam nyo naman, mga nostalgia fanboys. Pero hindi na mangyayari yun. Kasi pag nangyari yun, para sa akin lang, mawawala ng saysay yung WWE Championship. Kaya sa mga gustong magbalik dyan ng World Gold Belt, yung World Heavyweight Championship Belt, man, wag nyo nang isipan ng gimmick yan. Kasi di na mangyayari yun. Walang sense yung title ni Drew if ibabalik nila yung belt na yan. Walang sense. Kasi yun yung bunga ng unification match ni Randy Orton and ni John Cena. So if nangyaring ibalik nila ulit ang big gold belt, wala nang sense. So lihis tayo ng konti. So nga, dito rin sa era na to, nag-umpisa na yung sandamakmak na feuds. Siyempre, kailangan nilang tapatan yung SmackDown. So, andito yung feud ni Brock Lesnar and ni Randy Orton. Andito din yung feud. Yung kay Heath Slater, siyempre, yung free agent gimmick niya pa on that time na grabe yung promo niya
kay Brock Lesnar. And then andito rin yung feud ni Kevin Owens and ni Jericho versus Big Cass and Enzo Amore. Andito rin yung feud ni Rusev at saka ni Roman Reigns. And then yung Fatal 4-Way pala, balikan muna natin yun. Yung Fatal 4-Way match na nag-determine sa number 1 contendership. And then, maglalaban sila 1-on-1 sa main event. So, Roman Reigns versus Finn Balor ang naging outcome nun. On that time, malakas yung tao kay Balor. Siyempre, mananalo din si Balor dyan. Excuse me. Tapos, si Roman, siyempre, ayaw na ng tao sa kanya kasi sobrang overrated niya na dun sa brand. And of course, sa company mismo. Wait lang. And then, in-announce din ng company na i-reveal nila yung title sa SummerSlam mismo. And sobrang daming negative reactions na nangyari dito sa Universal Championship na to. So basically, para siyang dugo, para siyang WWE Championship na may dugo, and then nilagay lang nila yung Universal Championship. Sobrang daming negative reactions on that time na they brought that Universal Championship on the brand. Sobrang daming negative reactions. Also sa Roden, andito din yung ibang matches for the titles. Siyempre nga, Roman Reigns versus Rusev na no contest. And then yung important feuds pa na Brock Lesnar versus Randy Orton na interbrand naman to. So technically, Rollins nanalo dito. And then, move on na tayo. Medyo hindi na kasi importante yung ibang matches doon. So move on na tayo after ng draft. After ng SummerSlam, what I mean, nirename na nila yung titles to Raw Women's Championship and then yung SmackDown Women's Championship na form na din yun. And then, yung Raw Tag Team titles tsaka yung SD Tag Team titles. So, basically, New Day ulit na nag-handle ng titles na yun. Tapos, ang una ko talagang naiisip during that time is yung kay Finn Balor, kung bakit siya kailangan mag-vacant. So, syempre nga, yung power bump dun sa barricade, kaya kailangan niyang i-vacant yung championship during to injury. Tapos, next week, nagkaroon sila ng Fatal 4-Way match for the Universal Championship. I think doon nag-umpisa yung face turn ni Seth Rollins. Nag-face turn si Rollins dito dahil inatake siya ni Triple H. And then, nag-lead na yon sa isang feud versus Stephanie and also Jericho and Owens. And then Triple H ulit until WrestleMania. So, yun ang nangyari. Yun ang naging direction ni Seth Rollins dito. Yun ang isang nagustuhan ko sa Raw na nagkaroon sila dito ng long storyline na yung kay Rollins, na pag-rise ni Rollins dito sa brand. And then, yung KO, Jerry KO, yung kina Kevin Owens and Chris Jericho. Dito rin nag-umpisa yung friendship nilang dalawa. Dito rin nag-umpisa yung The List of Jericho. And dito na rin nag-umpisa yung long story feud ni Sasha Banks and ni Charlotte Flair. Ito nga, yung naging counterpart ng Raw doon sa Backlash pay-per-view na nangyari nga mas maganda pa sa dalawang pay-per-view ng Raw at that time. Merong Clash of Champions na that time na wala naman na bago sa mga feuds, so technically yun pa din naman. Pumasok ko lang si Bayley sa women's title picture pero talo dem. And then nag-feud ng one-on-one si Sasha and si Bayley. Ay, si Sasha and si Charlotte Flair. And then sa Universal title naman si Roman na yung, Roman tuloy. Si Seth Rollins na yung number 1 contender, si Kevin Owens ang champion. Retain naman lahat, obviously. Retain lahat yon. And then, kinabukasan na drop yung Women's Championship. Correct me if I'm wrong. Pero I think dito yata sa episode na to, after Clash of Champions, na drop yung title of 2 weeks after. 2 weeks after nga. And then, nagkaroon ng history sa Raw. So, habang ginagawa nila yung history for the Women's Evolution, marami din silang binibuild na matches. So, like, Roman Reigns versus Rusev na Hell in a Cell. And then, binibuild din nila yung Rollins versus Owens sa Hell in a Cell dem.
And then binibuild na rin nila dito yung mega match na Goldberg versus Brock Lesnar. Na sa sobrang bigat ng storyline na yon, doon na napunta yung tema ng Survivor Series. Hindi na doon sa traditional na 5-on-5 sa lahat ng matches noong Survivor Series. So, balik tayo sa scenario muna. Hell in a Cell pay-per-view. Hindi na big deal yung nangyari pang iba. So, basically, Charlotte walks out as the new Raw Women's Championship sa main event ng Hell in a Cell pay-per-view at that time. Yun ang naging first main event ever sa isang pay-per-view ng WWE na nag-feature sa women. And then yun din ang first Hell in a Cell match na nag-feature ng women's wrestlers. Yun din ang first pay-per-view na tatlo yung Hell in a Cell matches na binilid nila for the event. And I think ito rin yung isa sa mga huling pay-per-views na medyo relevant pa yung structure. Kasi alam niyo naman yung disaster 2 years later. Hindi ko na ibabanggitin dito. Pero ayun na nga. And then, Survivor Series, sobrang gulo ng Monday Night Raw. Yung team ng Monday Night Raw, so which is Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns, Seth Rollins, and Braun Strowman. Medyo sobrang gulo nung team Raw na yan. Hindi sila magkasundo. Halos every time na magsasalubong sila ng landas. Parang asat pusa sila doon kasi nag-feud pa si Roman, si Seth, tsaka kay Owens, tsaka kay Jericho. Si Braun dito parang gatekeeper na sumasama kina Kevin Owens na may feud din kay Sami Zayn. And then medyo naglaylo sila ng konti dahil doon sa announcement ni Shane McMahon na siya yung magko-compete sa SmackDown. And then, tinapatan nila yon ng Braun Strowman. And then, next week noon, marami silang binibuild na matches dito. So, parang para sa akin lang, mas maganda siguro yung build ng SmackDown kasi maraming matches doon nakaabang-abang. Unlike dito sa Raw. Parang kasing every week, you're just watching guys like Owens, Jericho, Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte Flair, Sasha, on repeat, yun lang talaga nakikita natin sa Raw. Unlike sa SmackDown na halos lahat siguro ng talents nakikita natin on that time. So, balik tayo sa Survivor Series. So, yung Survivor Series na yun, may tatlong Survivor Series matches. So, men's, yung women's, tag teams. Tapos, meron ding ibang implication sa ibang matches like yung Cruiserweight Championship at saka yung Goldberg versus Brock Lesnar. So, we're going to talk about the 5-on-5 muna. So, andun na nga yung storyline sa women's na inatake nga ni Natalya si Nikki Bella. Yun na yung nag-umpisa ng story. And then, hindi siya clean sweep. So, Bayley and Charlotte yung naging final 2 for the women's. Doon na rin nag-umpisa yung feud nila. And then, yung sa tag teams naman, medyo maraming tinulugan tong laban na to. Maraming fans yung natulugan tong laban na to. Pero maganda sa laban. Dito rin nag-umpisa I think dito nag-conclude yung feud ni Cesaro and ni Sheamus. Dito sila pero nag-aaway pa din yung dalawa dito. Pero hindi na siya yung kagaya ng dati na sobrang Yan ang nakalimutan ko kasi during September din, nag-umpisa yung feud nilang dalawa. And then nagkaroon sila ng sandamakmak na best of 7 matches. Best of 7. And then nag-conclude nga siya sa Clash of Champions and then ginawa siyang tag team. Ginawa siya ng tag team ni Mick Foley. And then sila nga yung nanalo dito, Sheamus and Cesaro. Tapos doon naman sa men's Survivor Series match, ang nanalo dito SmackDown. Kasi hindi nagkakasundo yung Raw dito. Si Jericho, parang gago lang. And then si Kevin Owens, lagi niyang inaano yung dalawa. Si Seth Rollins, tsaka si Roman Reigns. Parang hindi sila magkakasundo talaga dito. Kasi si Braun pa na-eliminate ni James Ellsworth. Sobrang kulit talaga ng match na yon. Halos isang oras kang halo-halo yung emotions mo on that time. So, tatawa ka na lang. Maumay ka na lang dun sa ibang part dyan. Tsaka yung, syempre, masisiyahan kasi nanalo nga SmackDown on that time na hindi siya naging predictable para sa akin.
Kasi good call na nanalo yung SmackDown despite the fact na hindi magkakasundo din yung brand doon. And then, yung main event niya na Brock Lesnar versus Roman Reigns. What I mean, Brock Lesnar versus Goldberg. So, basically, overtime na ang Survivor Series at that time. Sobrang overtime na nun. And then, nandito pa din tayo sa main event. And medyo obvious na call na nila to. Call na nila tong kaya sobrang ikli lang talaga ng laban. Mahaba pa yung entrance kaysa sa match. Ayun, halos 2 minutes and 26 seconds lang yung nangyari. Ay, hindi, 1 minute and 26 seconds. Yun pala. Sobrang ikli lang ng match as in, na sobrang nagpa-shock talaga sa ibang fans. Ako, di naman ako na-shock kasi expected ko na rin na mananalo si Goldberg. And then, yung nangyari pa nga, medyo mag-skip na tayo ng konti kasi hindi na importante yung iba dito. So, Roman Reigns and Kevin Owens, nag-feud pa rin sila dito. And then, yung pumasok na si Braun Strowman sa feud ni Kevin Owens tsaka ni Roman Reigns. Pumasok siya dito, in-interfere na yung Royal Rumble match na I think, ano ba yung match yan? Yan nakalagay si Jericho sa Shark Cage. And then, talo si Bayley kay Charlotte on that time. Pero naging champion din si Bayley. Conclude na lang natin hanggang WrestleMania. And then, dito na rin nag-umpisa ng matino yung Seth Rollins versus Triple H. Oo. And then, dito na rin nag-umpisa yung nag-appear din dito si Samoa Joe. Nag-debut siya dito sa brand. And then, basta marami nangyari dito. Ayaw ko lang i-summarize lahat kasi masyadong di na importante yung iba. Parang di na siya relevant sa topic natin. So, let's move on sa WrestleMania. Yun nga, tinalo nga ni Seth Rollins si Triple H sa 30-minute match na yon. And then, retain nga ni Bayley yung Raw Women's Championship. And then, tinalo rin ni Brock Lesnar si Goldberg dun sa final encounter nila. And then, ano pa ba? Yung big deal doon. Yung kay Kevin Owens at kay Chris Jericho, doon nga, nag-split din sila doon. Yun ang isa sa mga importante feuds din on that time. And then, si Kevin Owens ay naging champion. So, medyo mahaba na. Teka lang. So, tapos, nga, kinabukasan, nag-announce nga ng WWE na magkakaroon nga ng Superstar Shake-Up. And, ang una kong naisip na mapupunta sa Superstar Shake-Up na yon is yung mga champions actually. So, si Ambrose napunta sa Raw, si Owens napunta sa SmackDown. Maraming nagpalitan halos. Halos nalamangan na ng Raw yung SmackDown sa talents on that time. Pero totoo naman, nalamangan na nga ng Raw. Kasi maraming Raw talents na nakuha noong SmackDown. Marami din nakuha sa Raw. Ay, marami din nakuha ang Raw from SmackDown. Pero mas madaming major faces na nakuha yung Raw sa SmackDown. So, like Bray Wyatt, Charlotte Flair, si Alexa Bliss nakuha din nila. And then, nakuha din nila sino pa ba nakuha nila dito? Di ko natanda yung mga talents nila dito. Then, si Jinder Mahal napunta din na SmackDown. So, kung to conclude the episode today, ang masasabi ko lang sa Raw 2016 era na to, sinamari ko na lang siya. As a overall, maganda siya. Pero, hindi malalampasan ng SmackDown. Ay, hindi malalampasan ng Raw, yung mga nangyari sa SmackDown. And mas maganda yung mga nangyari sa SmackDown on that time. Maraming mas magagandang feuds, mas magandang storylines sa SmackDown. May mga magaganda rin dito sa Raw. Kaya lang, sobrang nilaspag talaga ng SmackDown tong Raw. And basically, that's it for today's episode. I think my next episode of Attention to Detail will be released on March. After ng... Wait. After na ng Revolution. After na ng Revolution pay-per-view. And then, wala pa akong topic doon. Basta pag-usapan na lang natin ko ng topic doon. And then, yun na nga, basically, that's the end of the episode. Bago tayo magtapos, syempre, may Mr. Speedy link. Syempre, alam niyo na yun. Yung makakuha ka ng 50 pesos off for your first delivery pag nag-book ka sa Mr. Speedy. Kaya gamitin mo na yung code ko. So, that's Mr. Speedy, XTMTGSP.
And makakuha ka ng 50 pesos off for your first delivery na available sa Metro Manila, nearby provinces, and sa Cebu. Pwede ka mag-book sa website nila, mrspeedy.ph. Available yung app sa Google Play Store, Apple App Store, and sa Huawei App Gallery. So yun, Mr. Speedy. And then, Lazada, of course. Lazada, malapit na rin yung free shipping sale ng Lazada na same din kagaya sa Shopee counterpart. So, sa Lazada naman, you can use my link. So, that's tinyurl.com/tmtgsp/lazada-ph2. So, syempre, as usual, darating yung mga order sa inyo. And may makukuha akong konting commission from Podmetrics para magtuloy-tuloy lang yung product natin and yung show natin, of course. So, basically, that's it for today's episode. Follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, and Instagram. Like the page. Like nyo yung page. Pucha, sabog na ako dito. And then, of course, every week na episode natin, every Thursdays or Fridays, and Saturdays or Fridays din. Basta, yun na yun. And then, makinig na lang kayo sa mga bagong ating episodes. Every week, almost yan. Sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sa Anchor, sa iba pang podcast platforms, and on sa The MT Show Podcast app sa Google Play Store sa mga Android phones. And then, basically, follow my personal accounts, personal social media accounts. So, that's at agpenera2. AG Penera lang pala. Oo, AG Penera lang. So, that's it. Yun na nga yung attention to detail natin. Masensya na, medyo magulo yung episode na to. Medyo sabog kasi ako. Slightly, medyo sabog ako ngayon. Kaya, yun. Blame me. Ako na lang sisihin nyo dito for this episode. So, that's it. Thank you. See you on the next episode on Thursday or Friday. Stay safe. And of course, stay rest. So, of course, yeah. Have a nice day.